Ito na. Carb ng R1 ko na sobrang disaster ang putik. Una ko napansin dito yung basag eh. May sure ball may basag, mayroong ano eh, may seat. Ayan, ang tawag dito, epoxy. Tayo na yan. Ang ginawa nila dyan. Tapos to, sealant to. Lahat nung tinanggal namin may ganyang sealant eh. Sa parte ng makina, kahit sa loob ng makina, putik may sealant. Ang walan. Oo. Hindi ko pa sure yung mga tornilyo nito. Yung mga tornilyo nun, goodies eh, no? Doon lang sumablay sa parteng minasin. Sana naman palang matinding issue to tayo. Lugmok ako sa gastos dito. Gastos tsaka ano, sama ng loob ang putik. Alright. Kailan ba yun? Walang ko, ilang araw pa lang sa akin tong R1 ko eh. Pero eto na itsura nyo. Boom! Putik, ibig sabihin matagal na tong problematic. Takis talaga. Takis talaga. Takis talaga. Very unhappy ah. Aha. Ayun, wala naman ako ibang nakitang issue bukod dun sa basag. Yung basag, saan ba yun? Basag. Eto. Yung basag, di ko alam kung bakit nabasag. Basag sa loob eh. Ayan. Ano nangyari dyan? Pero mukhang natakpan naman ng maayos. Pero syempre hindi ko sure yan. Putik na yan. Tapos tinambakan nila ng epoxy dito sa ibabaw. Pagka dumi-dumi ang hanip, liit lang ng butas pero tinambakan na madami. Ayan, linisin na lang namin. Tapos ito, ano ito? May tama din ba yun? Dumi lang pala. Easy. Tapos ito mga naka-loctite pala itong mga tornilyo na ito. Kaya yung iba naputol, alright. Naputol ko na hanip. Kasi iba yan, nangyari. Tayo na. Naka-loctite eh. Original yata, naka-ganyan. Yung putol ko. Bale, try ko lang ano yan. Ang threader. Tapos ito ba, ito syempre palit na to, palit ng gasket siya, mga o-rings palit, linis, float valve syempre, pilot yun pa rin. Nakagudis na yung pilot yun, mag-focus naman. Wala naman masyadong issue tong carb. Medyo masaya ako dito sa itsura nito. Okay. Tapos na akong 0.5. Papakita ko sana yung ano, galawan nito. Ito yung mga mahihirap tanggalin yun. Ito sa float valve seat. Ito yun. Ang diskarte ko dito, binubutas ko ganyan para mailabas siya. Subukan natin dito sa isa. Na-try ko ng markahan. Bubutasin ko siyang ganyan pare. Medyo masakit sa mata panoorin to, no? Kaya baka sumobra.
siguro yan. Tapos sipatin ko naman siya nito para mapihit. Makikita nyo, mapipihit yan. Mapihit, no? Tapos habang pinipihit lang yan, ay putik, hilahin nyo naman siya pataas. Medyo mahirap yun. Medyo malakas kayo nyan. Medyo marami kayo nakain na karne. Hirap ah. Hirap ito sa vlogging ah. Tigas. Kasi tumalsik sa mukha ko eh. Kita nyo, mangat na. Oh yeah. Yan. Easy lang, di ba? Sabi niyan dyan. Easy. 8. 2 hands vlogging ah. Oh ha? Easy, di ba? Sana lang. Inisip nyo, paano ko nabaray na agad na gano'n? Ito, meron din akong procedure na ganito. Sana yung aking pang ano? Ito. Yan. Ayun dito. 2 hands vlogging. Okay. Yan. Tapos papaluin ko lang na. Oh ha? Ito yan. Yan. Saan ako babaranahin ulit? Ito. Tatanggalin ko na yung 2 hands vlogging at nahirapan din ako. Ito ginamit ko lang yung box ng Shopee. Dito pinuwesto yung mga ano eh. Kasi baka masira yan. Masira yung mga floaters po siya. Problema malala. Carb, pinagkakalas ko na. Kaso wala pa yung carb kit ko galing China. Kaya yan, wala pa tayong pamalit. Gagawin ko, lilinisin ko lang ulit. Kasi medyo nakukulangan ako sa linis eh. Medyo marumi pa yun. Prepare ko lang yung mga panglinis ko. Tapos ito. Mas matinding kutkutin. So yun, inulitan ko ng gasolina. Kaso tik talaga. Ayaw pumuti eh. Kaya ito, gamitan na natin ng mahusay na technique. Tubig, tsaka ito, rust converter na luma. Right. Konti lang. Tsaka ito, liquid soap. Konti lang din. Mekos natin konti. Sobra yata na sabon. Okay yan. Tsaka kailangan nyo ng brush na ganito. Yan. Diba? Iba yung linis na ito eh. Tsaka yan, makintab na. Baliktaran yan. Pinakintab ko eh. Gamit lang yan, yung chemical na yan. Iba yung linis na ito. Compare natin yung isa, yung gasolina lang. Sa gasolina lang, ito siya. Kita yan ba yung difference? Puti no? Puti na ito. Ito, gasolina to. Gasolina to yung linis. Tapos hindi niya kayang paputiin to. Tawag natin para makita yung difference. Ito ba malaglag ah. Yan. Yan. So, oh ha. Oh. Layo diferensya. Ito may basag to. Paparepair ko.
So ito na nga, dumating na yung mga pyesang in order natin galing China. Ayan, pang R1 na piston rings, right? 4 na set yan. Bale ito, sa akin naman kasi to, kaya dito ko ito-test ng mga China parts na to. Standard na ano ba to? Conrad bearings, tapos standard size na ito pa yung Conrad. Ito yung para sa crankshaft bearing, tsaka Conrad bearings. Ito carb kit. Yan, lahat yan galing China. Okay lang din naman na gamitan ko nito para mabigyan ko rin ng review o ma-test dito sa motor ko, sa R1 ko. Yan. Kung okay ba to, kasi hindi okay lang din naman para sa akin, kasi hindi naman talaga tatagal ng sobrang tagal yung mga pyesa. So ayan, susubukan natin itong mga to. Actually sa R6 ko ganito gamit ko. Goodies naman. Ito hindi ko pa nasubukan. Ayan, subukan natin dito sa R1 ko naman. Hanep. So ito na nga, assembly na. Kaso yung ito nga may butas yun. Kaya tinanggal ko na epoxy. Pala, laki pala ng butas eh. Hindi ko alam kung bakit nabutas yan ng ganyan. Ako, nung ginawa nila dito, nabutas to. Pero dahil nga butas yan, re-repairin ko na lang. Ayan, smutik na yan. Laki, no? So ito yung ginamit ko na pang repair. Ayan, mukhang okay naman. Kesa yung tambak na yung epoxy, di ba? Goodies pwede ko na assemblein. So ito, nakaset na lahat ng mga pangloob, mga pilot jets. Ginamit ko pa rin yung stock tsaka itong main jets. Bali napalitan lang dito yung float valve tsaka float valve seat, tsaka kasama yung strainer at yung mga goma, mga o-rings, yung mga fuel screw. Yung stock pa rin ginamit ko kasi naputulan ako ng isa eh. Habang sineset ko siya, pag release ko napansin ko tanggal yung isa. Ayun, naputol. Putik. Binalik ko na lang yung stock. Ayan, mas okay pa yung stock. Ayan, dito na tayo sa mga gasket. Pwede na takpan. Tapos palit pa lang ang mga stainless tornilyo. Huwag na tong allen kasi hassle yung allen eh. Gamit tayo ng Phillips. Yan, pwede ko na siya ulit itago kasi wala pa yung mga pyesa para sa makina.